nito, yung mga kasama namin dito. Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Welcome po sa programang APAP Batangas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Tayo po dapat ay live po sa 98.5, kaya lang po meron kong counting technical problem po sa line natin, kaya delayed po yung ating broadcast nitong ating programang APAP Batangas. Galing po tayo sa napakalamig na restaurant po ng Blue Sapphire, ang ating pong sponsor sa ating programa ngayon. And then, mamaya pong gabi sa Cable TV Channel 6, tayo din po ay mapapanood at 8 o'clock up to 9 o'clock in the evening. And then bukas din po sa Armed Forces Radio DWDD ay delayed broadcast din po tayo from 1 o'clock up to 2 o'clock in the afternoon. So ngayon pong araw na ito ay makakasama din po natin ang ating mga iginagalang at mga ipinagmamalaking mga kasamahan po natin haligi po ng ating programa. Nandito po ang ating kaibigan galing po sa Rotary Club of Lipa South. But before them, nais ko muna pong ipakilala po sa inyo ang ating mga guest ngayon para po sa ating usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Napaka-swerte po natin ngayon mga kaibigan sapagkat kasama po natin no less than ang Brigade Commander po ng 22 Brigade, si Colonel Aurelio Baladada, at kasama rin po ang kanyang First Lady, si Ma'am Denny. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. So siguro kinakailangan muna na opening statement sa kanila before us. Thank you very much. Sir, good morning po sa inyo and welcome po sa programang APAP Batangas. Magandang umaga din sa ating host for this program, and magandang umaga din sa ating mga manonood and also to our listeners to this program ng APAP Batangas. Thank you very much, sir. At kasama din po natin sa ating palatuntunan ang ginagalang ng Lipa, Councilor. Ang pagkakalam ko, sir, top-notch ito ng, sa Lipa. And then, future, alam niyo na kung ano yung future na yon. Si Councilor Raul Montialto, siya po ang chairman ng Peace and Order at saka sa infrastructure po ng committee sa council po ng Lipa City. Sir, good morning. Good morning sa inyo lahat, pati sa ating viewers and all the listeners of this program. And we have also the marketing manager po ng Star Tollway, si Tony Reyes. Tony, good morning. Good morning everyone. Salamat po sa pag-imbita rito. I hope we'll be able to help you later regarding your inquiries. Thank you. Thank you very much. And ngayon pong umaga nito ay magkakaroon din po tayo ng pagkakataon na pag-usapan ang tungkol po sa environment. Then nag-invite po kami ng mga personalities, so we'll talk about the environment. Nandito po si Helen Alejo Reyes. Siya po ang Executive Director po ng Green Care, Green Community Action for the Restoration of the Environment. Helen, good morning. Magandang umaga po at maraming salamat, APAP Batangas. Thank you very much, Len. She traveled all the way from Manila just to be able to make it to our APAP Batangas Forum. And ang aming pong Group Commander po sa 740th at regular po nating kasama po sa ating palatuntunan, si Colonel Arnel Villarreal. Sir? Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig at sa APAP Batangas. At ang KBP Golden Dove Awardee ng KBP ngayon, si Bing Formento ng DZRH. Magandang umaga, APAP Batangas, mabuhay ang Pilipinas. At yung ating mga partners po dito sa ating palatuntunan, ito yung mga haligi at saka ito yung mga pinagkakautangan ko ng loob. Unahin po natin si Director Mar Amparo ng Rotary Club of Lipa South. Magandang umaga, Jerry, sa inyong lahat, sa mga makikinig mamaya at manonood. Salamat po. Thank you very much, Mar. And si President Pete Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakaganda po ang talakayan ngayon. At sana po ay makinig kayo at marami po tayong matututunan ngayon.
Thank you very much. Then we have also representative muna from the transport sector kasi very organized itong grupong ito kaya palagi itong gusto kong kasama sa ating programa. But I forgot to get your name. Can you introduce your name first? Ako po si Benedicto Abo, Pangulo po ako ng local association ng Lipa San Juan Jeepney Operators Association. At sa kasalukuyan po ay ako po ang Vice Presidente ng Federation of Jeepney Operators and Drivers Associations of Lipa City. Magandang umaga po sa lahat at lalong-lalo na po sa ating mga viewers. At ako po nagpapasalamat sa inyo, Colonel, sa pagbibigay ninyo sa pag-imbita ninyo sa akin sa mahalagang pag-uusap na ito. Thank you very much. And then, ang past president po ng Rotary Club of Lipa South, si Ding Andal, siya rin po ang chairperson ng Infrastructure Development and Regional Development Council po ng Calabarzon. Ding, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakaganda ng ating talakayan sa ngayon. Magagaling po ang ating mga guest. Darito ang ating idol si Bing. At bago ang lahat ay babalitaan ko muna kayo ng balitang Rotary. Mayroon po tayong isang napakagiting at nagdaang past district governor, immediate past district governor ng Rotary na opisyal din po sa Philippine National Police. Siyang senior officer sa Philippine National Police. Siya po ay yumao noong kamakalawa lamang at ang kanyang bangkay ay nakaburol doon sa kanilang bahay doon sa Tiaong. Para sa mga Rotarian na nakikinig at sa mga Rotarian na nanonood, atin pong dalawin ang ating nagdaang gobernador, si Past District Governor Nogi Noguera. Siya po isang napakagaling na leader, napakasimpleng tao at talagang service above self. Balitang Calabarzon, ang atin pong Lipa ay lagi kong binabanggit na tayo ay nasa sentro ng development dito sa ating lugar. Tayo nasa crossroads. Ang ating transport, ang ating usapan sa araw na ito ay transport. At alam natin na anumang pangyayari sa transport dito sa atin ay laging naaapektuhan ng mga papasok at palabas dito sa ating lugar. Kaya yung pangyayari dito sa buong Calabarzon, kamakailan lamang po, nitong nagdaang linggo kami ay nagpunta at bilang miyembro po ng ating Regional Development Council at chairperson ng ating Infrastructure Development, tayo po ay kasama doon sa monitoring team na laging tinitingnan yung ating mga national and regional projects, infrastructure projects dito sa atin. Yun pong ating Southern Luzon Expressway ay malaki na po ang kayarian, mahigit ng 99% yung Alabang to Calamba, at yun po namang Calamba papunta rito sa ating Star Tollway ay konting-konti na lang po ang ginagawa. At inaasahan po natin sa atin pong naobserbahan doon ay madadaanan yan ngayong June. Hindi ko lamang alam kung kanilang palalampasan na talaga. Yari na yung mga toll gate, yun pong kaputol na bridge na yung approaches ay siya na lamang pinipinis ngayong mga panahong ito. Marahil ay bago magkaroon ng pagsasalin ng liderato ang ating national government ay magkakaroon ng muli ng pagbubukas o inaugurasyon diyan. Subalit ang tunay na target po niyan ng 100% completion ay sa September, at inaasahan po naman natin na bago dumating ang September ay maaaring tollable na yan, at siguro po pwede na tayong makadaan-daan by August or early July ay pwede nang daan-daanan yan, but inaasahan natin na magkakaroon ng inauguration by June. In fact, kung talagang sasadyain at kakailanganin na daanan ngayon, ay yun ay kaunting bagay na lamang at pwede na tayong lumampas. So, in this light, ay atin pong pag-usapan ang ating transport dito sa Lipa at sa Batangas. Thank you very much, Ding, sa good news na yan. Good news, ano? Palampakan natin yung good news na yun. And then, we have also
President Meds Kahanding. Siya po ay galing po sa Philippine Action Group for Social Responsibilities. Pero ayaw magsalita. Meds, gusto mong magsalita dyan? At ayaw niyan mauupo dito eh. Secretariat po yan ng aming APAP Batangas. So, Meds. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasi po'y dumarami na kami, pinababayaan ko na muna silang magsalita. Inanyayahan po namin kayo na makinig sa amin tuwing linggo. Sumali po kayo sa Batangas Chamber of Commerce at saka po yung bagong tatag namin na Philippine Action Group for Social Responsibility. Mayroon po kami mga corporate social responsibility projects na i-undertake. Bago lang po yung grupo. It's open to employees, workers, and citizens of Batangas. Thank you very much, Meds. At kasama natin dito yung mga grupo natin sa Urban Poor, si Butch, at sa ang aking asawa, ready na resource person yan sa Bureau of Internal Revenue. And then sa ating pong yung mga guests natin dito, sila Gladys Mosca Kaalim po. Siya po ay galing sa education sector. At si Edgar Kaalim, education sector din po. Siya po ay professor po ng Batangas State University. At sila President Virgilio Jokno ng FEDJUDAL, yung Federation of Jeepney Operators and Drivers Associations of Lipa, and si Tony Liac, chairman po ng organization, and the rest na hindi ko pa na-recognize. At ang kasama po sa 98.5 si Ate Nene. Thank you very much for coming, Ate Nene. And siguro ako po ang una mag-shoot ng katanungan sa aming pong Brigade Commander ng 202 Brigade. At ito po ay tungkol po sa, siguro, hingi lang po kami sir ng report tungkol po sa status po ng ating campaign, especially yung pag-address po ng mga kaibigan natin dito po sa lugar natin, insurgency. So, pwede makahingi sir ng konting update, sir. Magandang umaga uli sa inyong lahat. Before I start, let me say muna na ang ating problem sa insurgency is multidimensional. And in approaching itong problema natin ito, ang dapat na sagot dito ay multidimensional din. Meaning to say, ang aming sinasabi, ang insurhensiya ay hindi lamang responsibilidad ng militar, kundi responsibilidad ng buong bansa. Kung ikaw ay magsasaka, kung ikaw ay inhenyero, kung ikaw ay employee ng gobyerno, lahat ito ay responsibilidad natin. Going along this line of reasoning, let me state that dito sa lugar namin sa 202nd Brigade, covering yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and the 1st District of Quezon, we have a rosy picture as far as insurgency problem is concerned. Let me state that for the period, yung kanilang lakas dito ay humihina na. Ang isang pinakamalaking accomplishment natin dito is we captured 43 NPA doon sa Morong. I'd like to state na yung nandirito po sa Morong ay hindi ito health workers. Ito ay NPA. Lahat po kasi ng military na organisasyon ay may medic. Sa amin, sa Philippine Army, yung aming isang squad, yung 9-man na squad na umiikot at nagpapatrol po, meron din kaming medic doon para kung may enkwentro at may tinamaan kaming kasama, may manggagamot sa amin. Ayan po ang trabaho ng medic. Yun po yung nahuli namin, 43, and that means sa 43 po na yun, nabawas na naman po ito sa strength ng ating kalaban. Let me also state, dahil gumaganda po ang sitwasyon dito sa Calabarzon, noong April 5 po, nagkaroon po tayo ng handover sa Cavite Province. Ang ibig sabihin po, ang insurhensiya sa Cavite Province ay isang police problem na lamang. Mahina na sila doon and it can be handled by the Philippine National Police. Hindi naman po ibig sabihin ay aalis na kami doon. Ang ibig sabihin lamang po nito ay ito ay kaya na ng PNP, sila na ang lead role, and susuportahan po ng armed forces ang PNP as far as insurgency is concerned. Tungkol dito naman po sa province ng Batangas, as a majority of our listeners are from Batangas,
let me state that dito po sa Batangas Province, kumonti na rin po ang NPA dito. As of last count, we only have 23. Start of the year ho, we have 26 NPAs dito, and we captured as part ng 43 yung tatlo ho. So we only have 23 here, and that bodes well for the peace and therefore development ng Batangas Province. In all of these things po, ang approach, as I've stated, is not purely military, and because of that, yung approach din namin dito sa Batangas is not purely military. We have community development, community organizing for development teams na umiikot po sa bayan, sa probinsya ng Batangas. We have our military engineers doing construction of roads, doing schoolhouse construction, water programs, and we have a lot of projects using not only our guns but using our bulldozers, yung aming mga doktor nagme-medical missions, yung aming mga dentista nagbubunot ng ngipin. Overall po, what I would like to state is the insurgency is on the decline, and katunayan sa Lunes po ay yung mga nagbalik loob sa ating gobyerno through the social integration program ay magkakaroon ng programa po sa ating Kapitolyo sa Batangas to be led by our good Governor Santos, and this portrays a better future, and that this also portrays na kung ikaw ay NPA, may kinabukasan ka pa. Ang ating gobyerno ay forgiving, may pag-asa ka pang bumalik sa iyong pamilya, makita ang inyong anak, at aking inaanyayahan yung 23 or yung 23 NPAs na naiwan, may pag-asa po kayo, makipag-ugnayan lang po sa ating militar o sa ating mayor o sa ating mga nirerespetong mga tao sa ating lugar. Meron po tayong social integration program, and we have programs to mainstream you back into society. Maraming salamat po. Thank you very much, sir. Ang susunod ko pong katanungan ay kay Councilor Raul Montialto, sapagkat sa napakinggan natin, very solid, very strong yung programa po ng ating AFP, ng Armed Forces, when it comes to peace and order. Sa Lipa, sir, ano ang program natin na pwedeng mag-collaborate yung programa po ng Armed Forces as well as yung programa ng po ng Lipa government? Magandang umaga po muli sa inyo lahat. Before anything else, let me take this opportunity na magpasalamat sa ating mga viewers, sa mga tagalipa sa Trust and Confidence na ibinigay muli ninyo sa akin, at ako po ay na-re-elect as City Councilor. Ano po? Rest assured na gagawin po muli natin ang ating makakaya upang lalo nating mapaunlad ang lungsod ng Lipa. Doon po sa question sa ating pong peace and order during this last term, tayo po ay nagpalagay ng mga camera dito sa ating lungsod. Ito po yung Internet Protocol Camera. Ito po yung una sa Calabarzon. Ito po yung 1 kilometer radius, kaya niyang i-zoom, kaya niyang mabasa even the plate number. So ito po yung 15 camera naka-install sa strategic locations dito sa ating lungsod, at ito po ay para sa kaligtasan, kaayusan, katahimikan ng ating lungsod. Marami na po tayong nahuling mga krimen dahil po dito na nakita sa camera. At ang maganda po nito, kapag ito'y nalaman at nakita pa ng ibang masasamang loob, magdadalawang isip na silang gumawa ng masama dito sa ating lungsod. Ito po'y pinangunahan ng ating aalis na mayor, Mayor Ocagosos, at hopefully ay yung susunod na mayor sa ating mga hakbangin dito sa peace and order, sana'y masuportahan, masustain itong aming nasimulang ito. Ito pong ating peace and order sa ating lungsod, sa Kabayanan. Nung po dumating kami, nakita namin mataas yung crime rate. Ang ginawa ko po agad, nag-form po ako ng tinatawag na Elite Barangay Tanod. Ito ay para tulungan ng kapulisan. Sapagkat 100 lang pulis yung nandito sa Lipa, ay kulang na kulang, mayroon pa silang shifting. So ang ginawa natin,
nag-form tayo ng Elite Barangay Tanod upang sa ganon tumulong sa kapulisan sa pagpapatrol ng kabayanan kasama yung mga karatig na barangay. And nung ilagay natin sila, napakaganda po ng nangyari sa lungsod, napakababa ng crime rate. Kung meron man pong mga nangyayaring krimen o patayan, yan po ay mga personal. At yan naman po ay mahirap nating masolve. Pero kung yan po ay kagaya na nga nangyari, nung may nangyaring krimen, nung isang bakla ay pinatay, na nakita sa camera, yun po ay nahuli agad natin. So, dito po sa order, tayo po ay talagang masasabi natin ang Lipa ay isa na sa pinakatayo ng ating Calabarzon area. Thank you po. Thank you very much, sir. Si Tony Reyes ng Star Tollway. Good news yung binitiwan ni yung soon to open na galing sa Calamba to Star Tollway. Yes, alam niyo naman natin na ang highways, yung ang transport sector ay napaka vital sector yan sa peace and order. So kailan ba talaga mayroon na bang target date to connect the Star Tollway galing ho dun sa Calamba, Tony? Gaya po ng sabi kanina. Tony, paki-on naman yung microphone. Yan, okay. Good morning. Gaya po ng sabi kanina, talagang hinahabol po yung ngayong June. Magkaroon po at least ng soft opening para madaanan na. At yung huling daan nga po is, I think it's really over 90%. Yun po yung completion. But of course, may mga safety reasons pa dyan. Chine-check ang mga engineers po ng SLEX and DPWH and TRB just to be sure that it's really very passable. On our end naman also, I'm sure you would notice, meron pong may bago pong toll plaza inaayos para paghanda po sa pagdagsa nung dagdag na konting traffic na manggagaling dun sa lugar na yon. But sa aming huli rin hong na-pick up, it's really being targeted for a soft opening this month of June. We're hoping that will happen. Kasi kami naman po is gusto namin niya mangyari dahil syempre yan po yung pagpasok ng mga sasakyan dito sa Batangas City, Batangas Province. Thank you very much, Tony. Yung ating galing po sa Green Community Action for the Restorations of the Environment. Nakita mo na siguro ngayon, Len, yung kung ano ang magiging mukha ng Batangas pagdating ng panahon. Nandiyan dyan na yung Star Tollway, konektado na sa Metro Manila. Ang peace and order natin is, whether we like it or not, hindi natin pwedeng tanggihan na gaganda na yan because very active yung ating armed forces. Yung local government, very solid yung kanilang programa. Ngayon, kung tungkol sa environment, di ba kapag ang isang lugar ay umuunlad, mayroong direktang epekto palagi yan sa environment. Anong programa mayroon naman kayo? Okay, thank you. Tama yon, kasi tama na naasikaso natin ng peace and order. Kayo bahala doon, no? Pero ang kailangan din nating asikasuhin yung sinasabi nating harmony. Harmony natin para sa ating kalikasan. Dahil kahit ano ang development, katulad na nabanggit nyo, meron talagang impact yan dyan sa ating kapaligiran. At kaya naandito ang Green Care. Ang Green Care po ay Green Community Action for the Restoration of the Environment. This is the opportunity that we are giving our countrymen, no, ang ating mga community members, to have a direct participation in the restoration of the environment. Dahil minsan tayo na-overwhelm doon sa napakalaking problema na natin sa kapaligiran. Andiyan ang climate change. Ang dami sa development, ang daming nasisira sa ating bundok, sa ating kalikasan, sa ating tubig. Pero ano tayo bilang karaniwang tao ang pwedeng kontribusyon natin dito? At ito ang ating magiging programa. Dahil nagbibigay tayo ng alternatibo na mga teknolohiya at saka produkto para sa ating sa araw-araw na buhay at para magkaroon tayo ng positive impact sa environment. At kami po ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga organisasyon mula sa pamahalaan, sa local government, sa mga community organizations, mga asosasyon, mga people's organizations and cooperatives na yung programa natin bukod sa para sa kalikasan, ito rin ay para sa kabuhayan. Economic empowerment din at the same time. Right. Speaking of environment, ang kahalagahan nito, ang contribution nating mga mamamayan, importante. Simple lang. Nakikita natin yung mga sasakyan tumatakbo. Kumakain ng candy, inihahagi sa bintana yung basura ng simpleng balot ng candy o pagkain kakanin o mga bote. Kung yun ay naitatabi natin, sa Metro Manila, grabe. Nakita mo yung mga stereos natin, mga kanal.
bakit hindi natin maiwasan magtapo ng basura mula sa sinasakyan mong kotse? Yung mga bus na bumibiyahe. Napakarami kang makikita habang tumatakbo sa kalsada yan. May mga nagliliparang mga basura galing sa bintana ng masasakyan. Yun ang dapat natin unahing bigyan ng disiplina ang ating mga kababayan kung paano natin pangangalagaan ng ating environment. Yung mga basura yan, ibulsa muna natin sa bahay na natin itapon. Salamat, Bing. Huwag na po tayong lumayo. Huwag na po tayong lumayo. Dito po sa Lipa, pumasyal po kayo sa kabayanan ng Lipa alas 6 ng umaga hanggang alas 7. Makikita nyo po yan. Kasi po sumisimba ako tuwing umaga sa Carmel. Alam po 5:30 dumadaan dyan. Napakalinis po ng Lipa. Walang ka-plastic-plastic. Linis na linis po. Pero pumunta po kayo, dumaan kayo alas 9. Kita nyo po. Dumaan kayo ng alas 12. Napakadami na pong basura, napakadami ng nagkalat na plastic, mga papel. Kaya naman po, sabi nga po, dapat talaga, it's a joint effort between the government and the people itself. Hindi po pwedeng gobyerno lamang. Sasabihin, madumi ang Lipa, pagtanghali na, pero hindi po natin kayang gawin yan kung walang disiplina ang mga tao. Kaya nga po talaga, tao po ang nagpapadumi sa Lipa. Kahit anong galing po ng gobyerno, kapag ka naman iyong ang political will na iyo agad papayin lahat, definitely susunod na termino, babay ka sa politika. Thank you. Thank you very much, Councilor and Len. So, mamaya, yung mga kasama natin na iba't ibang sektor, pwede kayong magtanong after itong ating mga principal co-host dito sa ating programa. Unahin ko lang si Ding Ding. Magandang umaga, Helen. Kasama ng pagsulong ng ating bayan ay siyempre maraming taong dumadating, maraming mga sasakyan. At natutuwa ako, nandidiyan kayo para magpaalaala sa ating mga kababayan ng tungkol sa green care, environmental care. Kayo ba'y mayroong opinion sa, mayroon ba kayong isinusulong na suggestion? Sapagkat dumadami ang ating mga sasakyan. May mga programa ang gobyerno para mabawasan yung pollution ng mga natin, nandiyan yung ating emission testing. Pero ang katotohanan, marami ang mga sasakyan natin na dumadami, lalo na yung mga two-stroke engines, na talaga namang maraming dinadalang kausukan dito sa atin. Kayo ba'y mayroong mga suggestion tungkol sa kabuhayan ng mga taong ito? Ang totoo niyan, hindi rin naman tayo masyadong nagkukulang sa mga regulation, sa mga batas, no? Ang talaga, katulad ng sinabi ni Bing, minsan ang kakulangan ay yung nasa tao disiplina. At kaya kasama sa programa natin yung tinatawag nating advocacy, information, education and campaign. Dahil pwede nating ipakita sa mga tao na kung meron tayong halimbawang regulation o kaya mga batas tungkol doon sa hindi paggamit na ng two-stroke engine, ang daming nilulusutan natin yan Nilulusutan natin ang mga batas, nilulusutan natin ang regulasyon. Nawawala sa mga tao yung responsibilidad sa sarili. Kaya may value formation din natin tayo. At tayo ay nasa likod din ng iba't ibang mga klaseng teknolohiya na lumalabas ngayon. Sa totoo lang, ang daming mga imbensyong Pilipino na pwede nating isulong at tulungan para itaguyod yung mga teknolohiya at saka sistema na makatutulong doon sa pagtataguyod ng Clean Air Act. At isa sa mga dinedevelop din, katulad isang na-develop tayo na produkto na nanggaling sa, ang active ingredient niya ay nanggaling sa katas ng saging na pwedeng igawing engine oil additive na talagang nakakatulong doon sa efficiency ng makina, nakakatulong doon sa pagpapaganda ng kalidad ng usok na pwede niyang ilabas. At ito'y tuloy-tuloy na pinag-aaralan at tuloy-tuloy na de-develop. At ang komunidad ngayon ang kailangang magtulak sa ganitong mga klaseng teknolohiya at sistema. Kaya ine-enjoy natin, kumbaga, kawal din pinararami rin natin ang kawal ng para sa kalikasan dahil tayo ang magtutulak sa merkado. Market-driven din ang ating advocacy. Thank you very much, Len. Mayroon pang follow-up, Ding? Mayroon akong follow-up tungkol naman para kay Councilor Raul at saka kay Tony. Kaakibat ng kaugnay ng pagbubukas ng ating Star Tollway, siyempre, mayroon ba namang programa tayo
para doon sa epekto nitong pagpasok sa Star Tollway ng mga sasakyan na galing dito sa Lemery, sa Cuenca, at galing dito sa atin, nagkakaroon ng malaking build-up ng traffic dito sa may Tambo. Kung kaya yung papasok, yung mga sasakyan galing Kanluran na papasok dito sa ating bayan, ang pakiramdam ay mayroong choke, may choke point dito sa Barangay Tambo. Mayroon po ba tayong programa tungkol diyan? Napakagandang katanungan. Ano po? Actually po, yan lang Tambong area yan, yung Calabarzon, yung exit na yan, ang hindi natin na-address during our term as peace and order ng city. Yung pong dito sa ating kabayanan, just to give you an idea, yun pong winanway natin doon, yun po ay sadyang maraming nagtampo sa akin noon at haharapin ko naman po. Sabi nga po, bawas boto yon. Pero I still insist na kailangan po nating i-one way yon at kita naman natin yung trapiko ngayon. Yun pong bimurada ng i-one way natin. Ano ho? Sadya pong lumuwag ang trapiko. Doon po sa ibang bayan, even Baguio, even Davao, kahit malalaki ang kalye, kita nyo po yun one way na ngayon. At sabi nga po ni Engineer Ding Andal kanina, napakarami na pong sasakyan ang nandito sa ating lungsod. Hindi naman po lumuluwang ang kalye. And bilang konsehal po, kailangan nating i-address yung problema. Nung pong mga nakaraan, marami silang ginawa, winanway kung ano-ano, pero hindi po nagmaterialize, nagkagulo pa po lalo. Pero nung tayo umupo, nung atin pong ginalaw lang yung kaunti, winanway natin, napakaganda na po ng daloy ng trapiko. Ito pong itong ating highway ngayon, kung mapapansin nyo, yan po ay nagkakaroon ng widening. Yan po. Kitang-kita nyo ang construction ginagawa ngayon doon. At yun pong island na nandoon, ito po yung project ni Congressman Dong Mendoza at yan naman po yung pina-approvean sa amin. Yun pong dalawang island sa tabi doon, yun po ay aalisin at maglalagay po ng island sa gitna. So magiging almost 4 lanes yung kabila at yung kabila 4 lanes din na magkakaroon po ng sidewalk. At ito po ay, alam ko, pabor na pabor sa mga negosyante, sa mga may lupa na nandoon, sapagkat hindi po gipit yung kanilang pinapasukan. Magkakaroon din po ng rotonda doon sa other part noong dulo. Rotonda na rin po yun, kagaya ng ginawa natin dito sa may tapat ng Robinson na ginawa nating rotonda. Yun po ay, doon po sa mga nagpagawa nung una, napakaganda po nung fountain, pero dahil po sa kaunlarang nangyayari sa lungsod ng Lipa, napakarami na nga po sasakyan, so hindi na po naangkop yung fountain doon sa site na yon at naisip nga po natin na ipagawang rotonda. At yan naman po ipinondohan agad ng ating minamahal na Congressman Dong Mendoza. So ito naman problema nating natira. Kung natatandaan po ninyo, dati po ay ipinagbawal ko na doon yung... Kasi po dapat ang design ng ating highways ay no left turn. At alam ko naman po na dati ang design noon ay loop, walang left turn. Pero ang nangyari po siguro, nagkulang yung acquisition ng lote, kaya ngayon nung mangyari, pag exit mo doon left turn, nagkaklag ngayon. At the same time, yung lahat ng buses ay doon po nagbababa at nagsasakay. Pagbaba po ng mga pasahero, nandyan na po ang ating mga jeepney na nag-aabang doon sa gilid. Maliit naman po ang ating kalye. Meron po tayong inilalagay na no loading unloading area sa specific location, pero pag wala na po ang ating TMD, ay nandun na po at doon sila nag-iintay. So nagkakaroon ng block. Hindi na po maka through and through ang sasakyan. At pag may magle-left turn sa papuntang Calabarzon, nandun na rin yung isang jeep, hindi na po makapupunta yung Batangas. So talaga po, magkakaroon ng build-up ang traffic, buhol-buhol. So ang akin pong naiisip na solusyon diyan, kapag ka po na-open yung ating Balete exit, which is far from the highway, pwede pong doon na natin pa-exitin ang mga buses. Ano po? At dito po sa Tambo, since yun ay napakalapit sa highway, pwede pong hindi na natin pa-exitin doon ang mga buses para po hindi magkaroon ng build-up, magkaroon ng mga pasahero doon. Ito po'y decision ulit na siguro mayroong kokontra,
Pero sa tingin ko po, para maiwasan talaga yung build-up dito, kailangan pong yung bases hindi natin palabasin doon. Kasi mali po ang design nung tambo. Correct me if I'm wrong, mali po ang design ng exit natin diyan sa tambo. Yun po. Thank you very much. In support to that po, no, totoo naman po yung sinabi na yung lalo na yung sa part ng mga jeepneys. Pagka meron ho talaga nag-i-enforce ng loron, wala ho nangyayaring traffic. Kasi like me, as a normal citizen, removing Star Tollway, napansin ko po yung pag nandun talaga yung mga jeep, doon nagsisimula yung build-up. Pero kapag meron pong law enforcer na nagbabantay, nawawala ho yun, very rare ho. Actually man, in fairness no, to the local government, malaki na rin ho yung nagkaroon ng deduction ng traffic doon, even on peak hours. Kaya on our end naman, kami naman, ini-ensure namin yung smoother flow. So, ini-ensure namin on our jurisdiction, hindi kami makakadagdag. Yun na lang ho yung kasi you cannot control the volume. Pero number 2, dun sa mga bagay ho na pwede namin kontrolin, yung sistema ng pagpasok at paglabas, sinisigurado namin na hindi ho magtatagal. Kasi pag ho yun ang tumagal naman, mas mahaba yung nagiging problema. Pero totoo ho yun, sa party ho ng intersection, kung dun sa Metambu yung pinag-uusapan, pag nakaparada ho talaga yung mga jeep, doon nagkakaroon ng problema ng pagliko, yung left turn pong sinasabi. And moving to a greater forward would be, of course, yung pag-open po ng additional toll plaza would definitely decongest. Kami na huron is we're ready as an audience and as a consultant on how we can make it work. Kasi hindi nga ho, as much as possible, lesser conflict sana yung mangyari sa mga changes na plano ng local government. Thank you very much. Next to us is Director Amparo. Good morning to all. Ang tanong ko lang sa aming bisita sa Star Tollway ay meron bang maganda ang programa natin, kalinisan at saka kaayusan? Meron bang programa kayong urgent na masolusyonan ang mga aksidente dito sa Batangas, Lipa, yung doktor ng Batangas Lipa, parang single lane lang ito na nagkokos na napakalaking aksidente. Hindi ba natin, meron bang urgent project na maging ma-double way ito o magawa agad yung kabila? Yes, sir. Madalas nga ho ma-bring up yung pagiging double lane to a 4-lane highway. Nung huli ho namin pinag-usapan yan, it's really part of the general, the previous agreement as an operator, kung ano ho yung plano ng national government in terms of developing it. Kasi meron ho silang mga timing at mga projections na kailangang maabutan natin para magkaroon ng sapat na justification to construct that kasi medyo magastos po yun. Kaya now, on our end, what we really do is on our area is we really try to inform a lot of people kasi even on our last invitation from the provincial government was the statistics on what's happening with the road accidents, and it's sad to say na 90% over a big percent nasisira, yung mga overspeeding, etc., etc. So as now, we recently are placing orders in signages reminding people on just follow the basic rules. That's number 1. And number 2, yung frequency namin ng mga security, mas maayos na ho yung pag-ikot nila, yung visibility nila. Unlike siguro a few years back, ang nangyayari dito, may isang portion siguro na talagang wala kayong nakikitang mas maayos na sistema. Pero yung sistema namin ngayon, mas organized. So, yung visibility-wise, nagkakaroon ng impact sa driver. And on number 3, meron rin kami mga reminders na pagka pumapasok, lumalabas kami mga programs ngayon. And when you enter Star Tollway, reminding you about how you should be more responsible as a driver. And in fact, yung mga programs, the reason why I was able to meet with this team is we wanted to reach out on how else we can inform, educate the drivers in becoming more responsible drivers. Kasi gusto namin ma-involve nga dyan on that side, aside from yung mga programs ng matagal pa yung magiging resulta, gusto namin ma-educate mismo the driver especially. Kasi identified naman ho talaga like yung mga nangyayari sa mga bus companies, so we wanted to reach out with them.
educated drivers. We are actually in line with them with the LTO, the TRB, para lang in our way, 1, 2, 3 steps forward po yung mangyari. Magandang umaga po. Tony, napag-usapan natin previously na tungkol doon sa mga signage. Napag-isip-isip ko na kung meron kayong project na mga signage, kasi itong ating programang ito ay tulungan ng private at saka government sector. Napag-usapan natin ngayong umaga ang tungkol sa kapayapaan, kalinisan ng kapaligiran at saka trafiko. Pwede bagang isa sa mga programa ninyo, maglagay tayo ng signage dyan sa Startol na nagbibigay ng magandang sign sa mga tao para maging malinis ang kapaligiran, magkaroon ng disiplina mga driver, at kung ano-ano pa na makakatulong. Yan bagay pwede nating ilagay dyan sa... Kasi napaka-importante, nabanggit nga kanina ni Councilor, na kahit anong galing ng gobyerno, at ang tao naman hindi nga kikilos, pero kung lagi mo nakikita, tuwing dadaan ka, na nagpapaalala sa iyo na dapat malinis ang kapaligiran, dapat ang tao susunod sa batas para maganda ang takbo ng ating lipunan. Yan ay isang malaking bagay sa education ng mga tao. Yes, sir, most definitely. In fact, yung plan ho ng mga text messages natin na nakalagay sa signage, of course, number 1 priority is the safety. And number 2, a close number 2 would be beautification. When we say beautification, ito po yung pagre-remind ho na pagwag pagkakalat. Pangalawa, more on the positive note, not just telling them not what to do, but what they can see. Basically, that falls into tourism. Magkakaroon ho kami mga signages on the areas wherein a road user, whether a local or somebody coming from outside, would be able to know what the places to check per area. Kasi madami hong lugar dito sa amin, like me, ang core priority ko also on marketing is basically about tourism locally. So yun po yung mga makikita nyo in the very next few months. Sandali, di ba ako tapos? Yung tungkol sa kapayapaan, naalala kong bigla, napansin ko, dyan sa Startol madilim. Isa rin yan sa mga pwedeng pagmulan ng ng peace and order problem natin. Halimbawa, meron hold up, tayo bagay nakikipag-coordinate sa mga armed forces para magkaroon ng mga checkpoint, para maiwasan yung mga problema sa peace and order. Dapat siguro meron din baliwanag dyan at saka yung mga nagpapatrolya ng mga sa Startol ng pag may mga aksidente. Most definitely, yung coordination is really happening. In fact, yung may 1 or 2 cases last year na yung coordination with the PNP, talagang medyo ginagawa namin very regularly. In fact, we had a meeting with them a few weeks ago just to be sure that we are aligned in terms of informing them and everything else. In terms of the lighting, of course, who wouldn't want that? Pero syempre po, yung kontrata pong kasama niyan doesn't include that. And number 2, in terms of yung cost implication niyan sa toll management, of course, hindi naman namin umano ron para umano. It's more of we're trying to find ways, like you've seen the good feedback on the reflectors that we have put there. And number 2, pag nagkaroon ho kasi na additional cost dyan, sinag-aaralin din ng national government in terms of impact, in terms of the cost of the toll usage. In fact, kasi we're proud to say naman we're the cheapest in the country in terms of toll rates because we're trying to manage in terms of development kung ano po yung mga bagay na i-allow na national government. Pwedeng isingit ko yung problema sa traffic na napag-usapan natin kanina. May gusto ko marinig ang transport group sa problemang ito sapagkat sila ang concern sa bagay nito, nagkakaroon ng traffic dito sa sinasabi ninyong kantong ito. Meron ho ba kayong programa sa inyong samahan na makatulong kayo para maibsan ang trapikong ito? Magandang umaga pong muli. Tungkol po diyan, ang PDUDAL po ay may mga programa na tungkol diyan. Kaya nga lamang po, ang nagiging problema namin ay ito. Tulad po nung panahon ni Ma'am Vilma Santos, kami po, ang PDUDAL po ay nagpasok ng proposal sa city government tungkol doon sa mga programa namin para makatulong kami sa pagluwag ng traffic dito sa lungsod ng Lipa. Ang naging problema po doon, lagi po namin yung pinag-uusapan sa City Hall. Ang naging problema po, pagka po malapit ng
matapos ang pag-uusap, ay napapalta naman ang administrasyon. At sa totoo po niyan, alam po yan kagalang-galang Konsyal Monte Alto, na yun po nga, kami po yung nagkaroon dyan ng proposal din sa City Government of Lipa tungkol doon sa aming Grand Terminal. At yan po yung alam ninyo. Holding area. Yun po yung gagawin naming holding area doon tungkol doon sa aming, para nga po maalis yung mga terminal dito sa labas na nakakasikip ng traffic. Ayun po, kasamaan palad po, hindi rin nangyari. At nag-back up naman po ang may-ari ng lupa. Yun po. At sandali po, gusto ko lang po din sagutin yung sinabi nyo kanina, sir, na ang nagiging cause ng pagdami ng basura dito sa Lipa ay yung pagtatapon ng pasahero sa bintana ng basura, ng mga balat ng kainde. Sa totoo po niyan, mayroon pong batas na umiiral dito sa Lipa na ang bawat jeep po na walang basurahan sa loob ay inuhuli. Totoo po yun. Pero palagay ko po, tungkol sa bagay na yon, kung mayroong man kayong nakita, it is very seldom, baka yun lamang po. At kami po, bilang mga driver, dito sa pampasaherong sasakyan, amin pong sinasabihan ng aming mga driver na sabihin sa pasahero, pag nakitang may kinakain na may basurahan po dyan. Yun po lamang siguro at marami pong salamat. Yung pong Pedrodal, sadya pong nakikisama ngayon, lalo na po yung kanilang directors. Ang problema lang po talaga ay meron din po silang mga membro na talagang mga pasaway. Hindi naman po... Ibig sabihin may pasaway pa rin. May pasaway po. Hindi naman natin may tatanggihan at yan po naman talaga ang dahilan. Yung sinasabi nga po nating bawal dyan ay talagang dun palalo magsasakay. Kaya naman po talaga ang cost ng traffic. Ano ho? Doon naman po sa sinasabi nating safety ng ating Calabarzon, yan po ay kitang-kita natin na yung sinabi niya kanina na blown up tires. Kung mapapansin nyo po, at tayo na may lahat dumadaan dyan, yung pong section ng Lipa Tumalbar ay para po kayong nangangabayo. Ano ho? Yan na po yung pansing-pansin ninyo. Kapag ka nga po marami kayong sakay, lalo na ang dala nyo ay van, and which is marami ng aksidente ang nangyari, involve ang mga taga-Lipa, naputukan ng goma, ay dahil po yan doon sa quality ng trabaho na ginawa doon. Yan po sana ang masolusyonan natin, kahit po sana mag-asphalt overlay para po sa kaligtasan ng ating mga, hindi natin po masabi, baka mahal natin sa buhay, mangyari yon. Yan naman po hindi natin itatanggi na kapag kayo dumaan doon, yung pong quality ng trabaho, hindi pa naman siguro ikaw, Tony, ang nandyan noon. Talaga pong kapag kayo dumaan dyan, para kayo nangangabayo dahil sa ang pavement po ay uneven. At yan naman po sigurado sa highway, yan po ang cause kadalasan ng traffic. Thank you very much, sir. Ng traffic, sorry. Ng Mamaya aksidente. ay atin pong i-recognize yung ating mga kasamaan sa iba't ibang mga sector. But mag-sushoot lang muna ako ng ilang question, isa kay Councilor Monte Alto at saka yung pangalawa sa AFP. Sir, yung Lipa City ay sentro ito ng development. Whether we like it or not, pagdating ng panahon, makakikita natin yung pagsulputan ng mga vertical construction dyan. And then, ang problema is nagiging attraction din tayo ng mga nag-migrate galing sa mga urban, galing sa iba't mga probinsya, galing Visayas, Mindanao, and then sa parte ng Quezon. So, ang isang problema sapagkat yung ating kalaban, yung insurgency, ay 40 years na yan eh. Whether we like it or not, mayroong mga pamaraan sila na pag-target ng mga sectoral organizations. At pagdating doon sa klase ng operasyon na yan, masyadong malalim yan. At hindi ito kakayanin ng local government unit. Kinakailangan dito ng mas malalim na collaboration sa mas expert na organization ng armed forces. So ito bang mga programang ito ay napag-uusapan din ho ba ninyo sa long-term program po ng Lipa, especially on the sector organization, yung pagsulputan ng iba't ibang mga labor sectors na pwedeng mayroong leaning sa kabila, yung mga organizations sa urban poor. Mabuti, si Butch guaranteed dyan na talagang gwardyado niya yung kanyang grupo. Kaya ako ay saludo ko sa iyo, Butch. And then, but marami po mga sektor na pwedeng targetin at without you knowing it, nandoon na pala sila at maging kayo ay pwedeng mahawakan kayo ng sa league pagdating ng panahon. Actually po, yan ay Kapitan
pa ako ng barangay, ay alam ko na po yan. Ako po yung galing sa hanay ng kapitan at naging konsehal nga po. At doon po sa akin, meron pong sinatawag na urban poor din, yun pong sa Riles. At yan po yung masasabi ko na during my term ay meron pong pailan-ilan na ating nakikita na baka ito'y left-leaning. Ano ha? Pero hindi naman bilang sa aming pananaw na kami naman ay hindi kaganyong kalalim ng military, nakikita namin na hindi po pa nakaka-alarma. Ano ho? At ito pong ako'y konsehal na, ay may report lagi na left-leaning daw yon. Puro hearsay, left-leaning daw. Pero hindi naman po madami. At sa tingin namin ay manageable sapagkat very efficient po ang mga namumuno ng ating BSR. Andyan po si Boots. Every barangay po ng Riles, meron po tayong mga officers na nagre-report sa atin kung ano po yung mga nangyayari doon. And usually naman po ay ilang personality lang lagi ang sinasabi na left-leaning, ganon. Pero sa tingin ko naman po ay hindi siya nakakakuha. And in fact, yun pong ating programa na housing doon na pinangunahan ng ANCOP, kasama po with the support of the local government, nagbigay po ang local government ng 5 million pesos para po isuporta sa ANCOP para sa pabahay sa Riles. Napakagandang programa po pero hindi po nagamit pa po nung iba na black propaganda na aalisin daw po lahat ang mga bahay doon, pero the truth is lalagyan po ng mga bahay yung mga bakanting lote at palilipatin yung mga talagang nasa shanties, at kung gusto mong ipagawa ang bahay mo na shanty at tatapatan ay ipapagawa, pero kung ayaw mo ay hindi kikibuin. Napakaganda pong programa ng ANCOP para nga po sa ating mga mamamayan dyan, para sila ay magkaroon po ba ng tinatawag na personality na hindi sila basta sasapi kung saan-saan, makikinig kung saan-saan, at ang makita nila sila ay binibigyan ng suporta ng gobyerno. Yun po ang ating ipinatupad. Sa ating pong brigade commander po ng 202 Brigade, kasi ito ay malalim na dimension itong operations nito, at kinakailangan natin palagi ang tulong sa likuran natin yung armed forces. Sa ganitong klase mga pagkakataon, sir, na kagaya po ng Lipa na nagbabagong muka, nagiging maunlad na lugar, at alam lang po natin, sir, na ang isang umuunlad na lugar ay nagiging target din po ng mga ideological, political, organizational works ng kabila. Ano, sir, ang mga activities na ginagawa po ng AUP para sa ganon ay makatulong po tayo sa mga local government units natin na ma-increase yung kanilang awareness doon sa dimension ng operations ng kabila, at sila ma-shield sila, at including yung iba't ibang mga sector sa isang urban area, sir? Before I answer that, magbigay lang akong konting background. Parang ang CPP, NPA, NDF kasi ay parang ice yan eh. Diba, pagka nakita natin yung ice, buo yan, nakikita natin. Pero kung nilubog natin sa tubig, hindi natin nakikita yung 70% niya. Yung 30% nakikita natin. So nakalutang yung ice sa tubig, nakikita lang natin 30%. Ang 30% na yan, if I may use an analogy, yan yung NPA. Yung CPP, NPA, yung nakalubog. No? Ang nakalubog na ito, ang CPP, ang liderato nila, siya ang nagpapatakbo sa NPA. Siya rin ang nagpapatakbo sa NDF, National Democratic Front. They use yung strategy ni Lenin, sabi nga ni Lenin, join government to destroy government, use democracy to destroy democracy. And in doing these things, meron po silang tinatawag na red area saka white area. Ang red area kasi ang sinasabi natin, nandyan ang NPA. Nandyan ang sinasabi nilang laban. So, yun nakikita natin kalimitan sa bundok. Ngunit, mayroon din silang mga galamay na nandirito sa white area, ito yung urban area natin. Yung nasa ilalim ng ice. Ginagawa nito, ginugulo niya yung gobyerno para hindi makita ang kagandahan ng demokratikong gobyerno.
dahil ang gusto nilang iluklok yung komunistang gobyerno. Ngayon, sa pagpasok nila dito sa LIPA, for example, ang importante lamang na gusto nating gawin dyan, ipahiwatig itong kaalaman na ito sa tao. Hindi kasi alam ng ating mga kababayan na sila pala ay ginagamit para ibagsak ang demokratikong gobyerno natin. Kung alam nila na ganito pala ang layunin ng CPP, NPA, NDF, makikipagtulungan sila sa ating gobyerno. Now, ito, I will cite a particular example na-mention naman ni Konsehal Monte Alto, yung tungkol doon sa Riles. We have had some programs doon sa Riles. Nakipag-linkage kami sa local government, in this case, yung BSR project. And I will cite specifically yung sa Barangay Bugtong ng Lipa City. Merong mga grupo dyan na nanggugulo at sinasabing dapat hindi sila paalisin doon sa lupang kanilang kinatitirikan. In-explain namin yung programa ng gobyerno sa kanila. Ang kinakalat kasi nung isang grupo dyan, demolisyon. Ngunit hindi naman yun ang mensahe ng gobyerno. Ang mensahe ng gobyerno ay relokasyon. Simpleng-simple, pinapagalit nila ang tao kasi kapag nagalit ang tao, pupunta siya, ang sagot dyan, sabi nung kaliwa, revolusyon ang sagot dyan. Mali ito. Tumutulong kami sa local government noon. Nagpunta kami doon sa lugar. Nagkaroon ng negosyasyon. Pinahiwatig namin yung proyekto ng ating gobyerno. At dahil nagkaroon ng intindihan, naituloy ang proyekto ng BSR. And this happened in 2007. Right now, bumabalik din yung aming mga grupo doon. These are our version of community organizing for development. Development being in the sense ng development nung bawat tao sa atin. Now, with these aspects also in view, nakikiusap lang ako sa ating mga kababayan, yung mga, ang estilo kasi ng CPP, NPA, galitin tayo. Pag nagalit na tayo, sumama kayo sa amin. Pag sumama tayo sa kanilang grupo, magiging membro na tayo ng kanilang mga militanteng grupo. At paging naging membro na tayo, nagkaroon ng rally, gagalitin nila, magbabanggaan, nagalit na naman yung tao natin, and over time, he becomes a member ng CPP, NPA. Huwag po tayong magalit, ang ating gobyerno po ay narito para sa ating kabutihan. Bigyan natin ng pag-asa ang ating demokratikong gobyerno, ang ating mga bagong nahalal na opisyal para magkaroon ng kaunlaran po sa ating bayan. Maraming salamat po. Thank you very much, sir. So, punta na po tayo sa mga tanong ng mga iba't ibang mga sektor. Unahin ko lang po si Butch. Butch siya po ang president ng Federation ng Urban Poor dito sa Lipa City. Butch? Good morning po. Regarding po, sir, doon sa sinabi nyo, no? Kasi na-monitor ko rin po namin yung the freeing of Cavite. Kailan po kaya mangyayari sa Batangas? Dito po sa Batangas, dito po sa lalawigan ng Batangas ay maganda po yung programa ng kampanya namin kasama ang 740th Combat Group under kay Colonel Villarreal at saka yung 730th Combat Group covering yung Western Batangas. Dahil po sa ganda nung ginagawa ng AFP saka ng buong gobyerno saka ng sambayanan dito sa Batangas, we expect na bago matapos po yung taon, hopefully, we can hand over yung insurgency responsibility sa PNP. Ngayon po, meron po kasing parameter ito. Merong mga metrics para pwede na nating ilipat at sabihin, konti na yung kalaban dito, kaya na, police problem na lang to. No? Ngunit, again, yung aking pong pakiusap, hindi lamang po problema ng military o ng police. Ang insurhensiya. Yung ICE po natin, 30% yung nakalitaw. Yung 70% hindi po ina-address ng militaryan, yung nakalubog. Kasama po yung local government, national government. Kayo po, yung mga sectoral organization natin dito, yung ating mga punong bayan. Hopefully to go back to answer your question directly,
we expect to hand over yung responsibility ng insurgency before the end of the year in Batangas Province. Okay, bago tayo pumunta po sa environment, gusto ko lang munang i-recognize yung ating sa education sector. Si Gladys or si Edgar ang pwede magtanong? Sige. Ako po. Sige. Good morning po sa inyong lahat. Kami pong mag-asawa ay nasa intellectual business dito po sa Lipa at sa Batangas City po. My concern is regarding po sa transportation po natin na re-render sa mga to the rest ng mga kababayan po natin. I used to commute using the van dito po sa bus stop ng Lipa every morning going to Batangas using the Calabarzon Express Tollway. Ano po? Ang napansin ko po doon and very disappointing, bakit po natin napapayagan na overload ang laman ng mga vans? One time po, I took the risk of taking it kasi po mahuli na kami sa klase namin sa Batangas City. Ang isa pa pong naano ko doon, overloaded na po siya at overspeeding pa. Ako po bilang as part ng mamamayan, I did my best part communicating with the LTO, reporting the plate number and everything. Pero nung sumunod pong araw, ganun pa rin. I hope my concern will come to right person there in the panel, sir. Salamat po. Si Councilor po siguro? Alam niyo po yung mga ban yan, under po yan ng LTO at LTFRB. Hindi po yan under ng local government. Pero meron po tayong tinatawag na public order and safety. Meron po tayong opisina na public order and safety. Siguro po pagka na-report nyo doon, pwede naming papuntahan. And number one po, yun nga po, ito po yung ating social responsibility na lagi nyo pong i-report yung mga ganyang bagay para po maiwasan na yung ano. Sapagkat hindi naman po laging mababantayan. Ano po? So, kagaya po ng sinasabi natin, yung pong sinasabing lagi pong reklamo, yung pong mahal daw ang pamasahe. Pero wala pong magagawa ang local government kapag wala pong report o written report na nagreklamo na ito ay sobrang sumingil ng pamasahe. So I mean to say po, we have to do the complaining every time. Wala po talagang regular na nagche-check doon o wala po tayong delegation para doon. Sa city government po, wala pong nagmo-monitor noon. Ayan po yung trabaho talaga ng ating national government, which is LTO and LTFRB. Ano? So ang akin lang po sigurong suggestion, since kayo po yung mas malapit, alam nyo mga true channel links, suggestion lang po na baka naman po pwede nating mapadaan sa mga nakakaukulan. Atin pong ipi-privilege speech Opo. sa konseho at para po may patawag natin itong mga and I'm thankful this will be aired. Makakarating po to sa kanila kasi very significant na po yung itsura ko. Ang concern ko po is not for myself and it's for everybody na hindi po marunong makascommunicate. Ligaho. Papasalamat po ako for this opportunity. Salamat po. Si Gladys. Opo. Inaasahan nating makukumbida natin ang regional director at saka ang Lipa at saka ang district officer ng Lipa at saka ang district officer ng Batangas. Sa next week itatry natin baka pwede maibita ka ulit. Mag-attend po ako. Sige. Kasi po every time na nakikita nila ako sa bus stop, ay ayan na naman si Ma, magre-report na naman yan. Pakiiwan mo yung iyong number kay Meds para Opo. pag na-schedule natin ng husay si Director. Okay, salamat po. Engineer Dingandal, paki-invite mo rin ako para maging panel. Attend din ako. Sige. Dahil alam nyo po, yung issue yan. Salamat po. Alam nyo po yung action agad. Alam niyo po yung issue yan ng LTFRB, ano po, at saka ng ating LTO, yung pong mga multicab, hindi po yan dumadaan sa local government. Sila po ang nag-a-approve ng mga linya niyan. Ito pong eleksyong nakaraan, na issue po, at kasama ko dun sa issue, na kami daw po ang maglalagay ng mga multicab. Lahat po ng multicab, aalsin daw po ang mga tricycle at papalitan daw po ng mga multicab. Yan po isang black propaganda, hindi na pong katotohanan. Tayo po ay sumusuporta sa 4,000 magta-tricycle na naghahanap buhay.
tayo po ay may magandang kalooban para sa kanila. 4,000 pamilya, aalisan natin ng hanap buhay ang kanilang mga head of the family. Wala pong katotohanan yan. Tayo po ay talagang nadali lang ng black propaganda. At yung pong multicab na sinasabi, wala po kaming kinalaman. Yan po ay LTFRB lahat ang nagbibigay ng prangkisa. Ano? Thank you very much, Sir, Councilor Uda. One thing lang po. Sige. One thing lang po. Ako naman po rumirespeto sa mga may negosyong ganito. Wala po akong pinapersonal. Ang akin lang po, para naman po mabawasan yung risk ng mga commuters. Salamat po. Thank you very much, Gladys. And sa sektor ng environment, sige please, yung microphone is there. Magandang umaga po, si Mina Polsa, kasama rin sa Green Care. Hindi ko lang ho kasi mapigil na hindi rin kumbaga put my hindi mag-react pero magdagdag lang po ng input dun sa tanong kanina ng tungkol sa climate change. Paano yung pwedeng i-address? Kasi dahil nandito lang din yung transport, nandito yung Star Tollways, yung konkreto lang muna, mas madali, mabilis, etc. Ang number 1 ho kasing contributor, batay na ho sa mga pag-aaral ng global warming, ay yung carbon emissions na galing sa mga sasakyan. Okay? At malinaw na rin, marami na rin ho yung mga tips na binibigay worldwide na para tulong-tulong tayo. Dahil sabi nga ni Ms. Helen kanina, hindi ito simpleng issue ng isang particular na individual, komunidad, bansa, kundi ito ay problema ng buong mundo. So, concretely, samantalahin ko lang po, mahilig ako manamantala. Yun dun sa usapin ng transport, okay? How can we help in addressing or at least reducing the greenhouse gas, okay, na nagko-contribute sa climate change? Number 1, baka pwede hong doon sa mga may sasakyan, whether it's public or it's private, pakisigurado lang po daw na what are the things we can do on, na madali. Paki-tune up, siguradong laging naka-tune up. Pangalawa, yung kung hindi nyo naman kailangan gamitin ang sasakyan, huwag nyo nang gamitin. Kasi sa bawat gamit nyo yan, kahit kayo ay gumagamit ng unleaded gas o kaya kayo ay naka-tune up ang inyong sasakyan, meron pa rin, nagdudulot pa rin yan ng carbon emission sa ating kalikasan. Okay, yun ho yung sa usapin ng immediate. We have to reduce yung carbon emissions. Pero yung usapin ho na kasi ng kalikasan, gusto ko lang i-connect din doon sa sinasabi kanina ni Colonel, ang usaping kalikasan ay multidimensional din. Hindi lang yan usapin ng solid waste, hindi lang yan usapin ng climate change, kundi usapin din po yan ng pagkasira ng ating bundok, pagkasira ng ating, o pagkalason at pagkatuyo ng ating mga katubigan, etc. etc. Kaya kung kailangan natin kilusan siya, mahalaga na kilusan siya ng mas holistic, tignan lahat ng issue ng environment, hindi lang yung usapin ng basura, hindi lang yung usapin ng masamang hangin, kundi yung usapin din ng ano ba yung mga toxic chemicals na tinatapon natin sa ating karagatan. Kay yung sa balik lang ako dun sa climate change ng konti, atras lang ng konti. Calabar Zone, Lipa is a fast developing, fast growing province o city na kinakailangan, alam naman natin sa bawat development, importante na isang laging, kung hindi natin babantayan, isang laging consequence niyan ay yung detrimental effect sa ating kalikasan. So, carbon emissions coming from the vehicles, ano pa yan, private, public, and carbon emissions coming from the industrial sector, yung mga manufacturing, mga planta natin na etc. So, sir, sandali lang ha. Dudugtong ko lang yan kasi yan yun sa macro. This is just to show you na una, multidimensional ang issue ng kalikasan. Pangalawa, hindi ito kaya ng isang grupo lang. Hindi ito kaya ng gobyerno lang, hindi ito kaya ng business lang, kundi ito ay kailangan pagsabay-sabayin natin ng pagkilos. So yun yung sa macro, yun yung sa industriya at sa mga sasakyan at sa business. Yun naman pong yan, sabi nga, hindi lang yan gobyerno
o business sector ang may responsibilidad niyan. Kahit po sa loob ng bahay, importante na maliwanag sa lahat ng mga ng citizen natin na kahit sa loob ng bahay, meron tayong pwedeng gawin. Halimbawa, usapin na lang po ng air pollution. Nakatingin tayo, tinititigan natin ang mga sasakyan sa labas ng atin, yung air pollution sa labas ng ating bahay. When in fact, marami na hong pag-aaral na nagsasabi na mas madumi ang hangin sa loob ng bahay because of the household cleaning products na tad ng toxic chemicals, ang ingredients na araw-araw nating ginagamit. Okay? Yun sa tubig po, ganun din. Because of the many hazardous, toxic-based chemicals, yung ingredients ng ating household care products, tayo din sa loob mismo ng bahay natin, nagko-contribute doon sa dumi ng ating wastewater. At ang ating wastewater, kaya ang tubig na galing sa ating lababo, tubig na galing sa ating banyo, tubig na galing sa ating panlinis ng kotse, lahat yan, papunta yan sa ating sewage system at ultimately sa environment. At ang nalalason dyan, environment. At maliban yung isda, yung tao, etc. At yung meron di pa natin na pag-uusapan, yung malaking impact ng kapabayaan sa ating kapaligiran doon sa ating kalusugan mismo. Bakit isang established na fact na po, mataas ang rate ng breast cancer sa buong mundo, hindi dahil na lang sa namana mo to. Maraming halos 70% ng mga kaso ng breast cancer sa buong mundo, lalaki man o babae, ay bunga ng mga ginagamit na hazardous chemicals sa ating mga everyday na produkto. Sabon, panligo, panlaba, dishwashing, etc. Asthma. Bakit mataas ang asthma sa mga bata sa panahong ito? Hindi yan dahil lang sa dumi ng yung namana-mana. Karamihan dyan ay dahil sa mga pollutants na nalalanghap ng mga bata, especially kapag yan ay ginamitan ng hazardous chemicals. Ang produktong gamit ay hazardous chemicals. So doon pa lang sa loob ng bahay natin, okay, ando na yung source ng problema. So, importante na doon pa lang sa loob ng bahay natin, i-address natin na yung problema. Okay? At ito, yung paghahanap at hindi lang siya simpleng pwede siya mag-umpisa sa simpleng, tignan nyo yung labels ng mga produktong binibili nyo. Okay? Alamin niyo kung ano yung mga ingredients na yan. Kasi marami sa mga ingredients ngayon ay nasa ilalim na ng persistent organic pollutants na sinasabi na natin na yan ay mga nakakamatay, nakakalason, nakakakos ng sakit sa atin. Hindi lang sa kapaligiran, kundi sa ating sariling katawan. Yun lang po. Ngayon, ang tanong ko, ito na, yung tanong ko. Okay? May tanong ko yan eh, mahaba lang yon. Ang tanong ko lang po, hindi, may manaka-naka akong nakikita sa Lipa. I'm a visitor sa Lipa. I've been here siguro mga 10 years, more than 10 years ago, ngayon lang ho kanina. And I'm struck by the fact na one, highly developed na siya, highly urbanized compared many years ago that I was here. Number 2, gustong-gusto ko yung sa Star Tollways ninyo na merong nakahilerang punong malalaki na hindi siya natural na tumubo, pero halatang halata na siya ay tinanim doon na planado. Okay? Kasi isa rin pang address sa climate change, sir, maliban doon sa huwag ka nang gumamit ng sasakyan mo, ay magtanim ka ng mas maraming puno because trees, plants, really help in reducing the carbon emissions. So yun, nandiyan yung Calabar Zone, okay, etc. Maayos ang biyahe namin kanina, so ina-assume ko na rationalize ang transport system dito. Pero yung kumbaga, is Batangas, okay, o yung leadership ng Batangas, both private and public, meron ba ang development program ng Lipa in particular ay pwede nating ilagay na eco-friendly sustainable development. Hindi na kasi pwede dun sa sustainable lang eh. Kasi kita na natin yung epekto niyan. Pero paano sisiguraduhin na eco-friendly yan? Natatanong ko to, sir, in relation lang sa mga chemicals na hazardous. Sabi ng DOH, sabi ng Pag-asa, tag-ulan na.
Sabi ng DOH, ito na naman ang dengue. Calabarzon is one of the top areas ng dengue cases. Okay? Ngayon, ito na naman, naglilinis. Brigada eskwela ang dating. Okay? Pero gano'n na naman. Ano na naman yung pinalilinis ninyo sa mga paaralan? Yun din ba yung ginagamit ninyo na toxic-based household care cleaning products sa bahay? Yun din yung dinadala sa eskwelahan? Kawawa naman yung mga bata, kawawa yung mga teachers. Ang tanong ko, sir, given all this, mga konkretong samples ng iba-iba ang facets ng issue ng environment, merong bang naka-establish na ba ang development program ba ng LIPA ay masasabi nating eco-friendly, sustainable program o development, o kailangan pang manaka-naka pa rin yung pagtira sa issue ng kalikasan at ng kaunlaran? Thank you. Please be understand na nasa advocacy kasi si talagang very passionate siya doon sa kanyang advocacy. Thank you very much. Dapat ganyan na maging attitude ng bawat isa sa atin. Lahat tayo. Para maging solid ang bansa natin, makakatulong tayo lahat sa ating environment. Okay, unahin ko muna yung sa city, and then ang AP kasi merong program din dyan that will answer your questions. Sa city government muna si Councilor. Alam niyo po, hindi ko po hawak ang environment pero advocacy ko din noon ako'y kapitan pa and up to now na yung pong ating waste segregation. Alam niyo po, ang ating basura dito sa lungsod ng Lipa, itinatapon po natin sa Santa Rosa. Napakalaki po na magiging problema ng Lipa kapag hindi na tayo pwedeng magtapon sa Santa Rosa. We tried our best na humanap po ng barangay na lalagyan natin ng ating MRF, ng ating controlled MRF. Pero wala pong barangay na tumanggap nito. Ilang beses na po kami nagpatawag. Pag sinabi naming magbibili ng lupa doon, magtatayo doon, kontra agad ang mga taga-barangay. So isa pong napakalaking problema. Ang waste segregation po dito sa Lipa, sad to say, ay ewan ko, dito sa atin lang, sa loob nating kwartong ito, ewan ko lang kung sino sa atin dito ang nagkakaroon ng waste segregation. Dito pa lang sa ating kwarto. Na nakahiwalay ang plastic, nakahiwalay ang nabubulok. Ewan ko lang po kung tayo ay makaka 50%. So, ang sinasabi po talaga natin, napakaganda po ng sinasabi niya, mga toxic yung ating mga ginagamit, pero yung po hindi na karamihan, hindi na alam. Ito na lang po, for example, sigarilyo, napakalinaw po na sinasabi, bawal, masama sa kalusugan. Pero each individual, tuloy pa rin po ang pagsasigarilyo. Alam na po niya yan. Kaya nga po, sinasabi ko lang, talagang to succeed, ito pong ating environment advocacy, talaga pong nasa kooperasyon ng bawat mamamayan. Pero nagpapasalamat tayo, may mga taong ganyan na talaga nagmamalasakit, sinasabi kung ano ang masama sa environment, at kapag kami nagsisimula, meron po siya, dadami ng dadami, and hopefully, pagdating po ng panahon, naiintindihan na natin lahat ang ginagawa natin sa ating environment, ginagawa din lalo natin sa ating katawan. Maraming salamat. Thank you very much, Councilor. Sa military, mamaya sir, siguro wag natin tapusin dito yung recommendation niya. After nitong forum, baka pwedeng mag-meeting kayo ni Councilor para kung ano yung mga programa ninyo sa sektor ng environment, pwede na maikasa niya sa programa ng City Council. So after ng forum, pwede mag-uusap kayo. Sir, ang AFP is very active pagdating sa environment. Sa AFP, especially sa 202nd Brigade, we have environmental protection programs. Lumabas kasi yung issue kay Miss Helen ng Green Caring sa exhaust, and the latest commentary kanina yung tungkol sa carbon emissions. Now, to help in these two problems, ang ginagawa namin as far as the 202nd Brigade is concerned is, one, we are deputized by the DENR. And a major area namin is in Sierra Madre. Ginagawa kasi ngayon yung Marikina Infanta Road. And dahil it opened the forest, the Sierra Madre forest, to easier transportation, the potential for illegal logging
and charcoal making increased. So we have a bad experience kasi nung environment or rather climate change effects yung sa Ondoy. We lost 7 men helping others last year. No? They were in the rescue mode and sila mismo namatay while rescuing and helping save the lives of many others. So we concentrated starting last year in stopping yung illegal logging. For the year, mula January 1 to the current date, we have confiscated around 18,884 board feet ng lumber. And this is mostly in Marikina Infanta Road, tapos yung watershed area ng Kaliraya, saka doon sa Lake Calibato, and in some other areas. We also confiscated 518 sacks of charcoal. And right now, I can safely say na nahinto namin yung illegal logging passing through the Marikina Infanta Road. Maski yung charcoal making doon, which is illegal, we stop them. Kasi if we do not, we might see another Ondoy next year or this year. And again, the AFP is at the forefront of disaster rescue, some retrieval and rehabilitation operations. The other aspect that we are going into also, especially with the coming rainy season, is yung, I do not want to call it tree planting. A scientist told me, my engineer scientist friend told me, dapat tree growing. We should see the trees growing kasi you might have planted 1 million trees, wala naman na bang nabuhay, useless, di ba? So let's call it tree growing. So we have tree growing areas. We concentrate mostly doon sa watershed, Lake Caliraya, and likewise doon sa Lake Calibato, which is the source of water ng San Pablo City, and in other areas na mabubuhay sila. We bring the students, especially yung ROTC students, we give them environmental awareness. We invite noted resource speakers sa DNR, and likewise yung scientist si Jun Santos from ERDB, to talk about what is the importance of growing this tree that you are going to plant, so they can better appreciate about climate change and how they can help in stopping the effects of climate change habang bata pa sila. And by inculcating this awareness, hopefully over time they will be advocates kapareho noong passion that we have observed and that we have seen kanina in the other advocacies natin sa environment. Thank you. Thank you very much, sir. So, medyo very short na yung ating remaining time. So, bago tayo magpaalam, kukunin ko muna po yung tanong galing po sa ating guest dito, si Philip Atienza, isa po sa ano siya balikbayan, ano? So let's also get the point of view of a balikbayan at to participate in our discussion. Sige, Philip. Magandang umaga sa lahat. Hindi ko pahabain to. Ako po magandang umaga sa lahat. 33 years old po ako. Galing ako Las Vegas. Been there for 8 years. Napansin ko lang ho kasi lagi ako nagja-jogging sa Lumampao, yung kinukuhanan ng Tawilis, which is in Taha Lake. That's about 1,000 steps going down. So napansin ko lang ho, kasama ko yung pinsang ko, may nagsusunog. At everyday nagsusunog dito. Ito yung nakagawian na dito. Simula pa siguro ng kanunununuan natin. Kayo ba'y naniniwala na itong pagsusunog ng basura, mapa-plastic, mapa-dahon, nakakadagdag sa global warming? Kung naniniwala ho kayo at sumasang-ayon kayo doon, ano sa tingin ninyong dapat na susolusyon? Ito ay long term, ito ay mahaba ang proseso, pero kayo ho ba'y may plano sa ganitong kultura na which is very hard to change, but it's still possible na mabago? At kung ano dapat gawin, is it inside out or outside in? Kasi most po dito ay napansin ko, no offense, reactive, hindi ho proactive, na they are affected sa labas, sa our environment, sa outer forces. So they base their decision sa labas. Hindi ho yung tipong
I will do this because I can participate. Most of us will change if the environment change. Pag hindi nagbago sila, hindi ako magbabago. Yun lang ho ang napansin ko. At meron pa ako isa pang napansin, dadagdag ko na rin ho. No offense ho, yung ating respeto. So hopefully, ewan ko siguro dahil sa kultura at hindi ko naman sinasabing na-adapt ko na yung ibang kultura sa Amerika. Pag may ganitong meeting, I was expecting every cell phone is turned off. Kasi for me, it's really disrespectful. You can put it on vibrate, put it in your pocket. Pag may nag-text, look it up. So, may tumawag. Yun lang kung napansin ko. Kung naka-offend ako, I'm sorry. Gusto ko lang i-share yung aking opinion. Salamat to. Thank you very much. I think comment na nyo lang yan. Do you want to add on that? Ano na lang, that's a comment and yun na lang, isususugan ko na rin lang yon na naandito po ang Green Care para makipag-ugnayan sa pamayanan. Para sa pamayanan. Halimbawa, yung ecological solid waste management at the household level, kasama yan sa ating mga gustong ituro at yung pag-alternatives para sa mga gamit ng mga tao sa household level. Yan din yung gusto nating i-share. Later, we can talk about that after the forum. Thank you very much, Len. Sa transport sector, gusto mo yung magtanong? Last question siguro, transport sector. Meron? Okay, so kung wala na, tayo po magpapaalam na po sa ating programa. Inabot na po tayo ng panahon. 1.5 hours po yung ating programa ngayong araw na ito. At mamayang hapon ay inyo ito mapakinggan po sa 98.5. And then mamayang gabi ho sa Cable TV Channel 6 from 8 o'clock up to 9 o'clock in the evening. At sa Metro Manila naman ho sa DWDD. So tayo po ay magpapaalam na ngayon. Gusto ko lang muna pong bigyan po ng pagkakataon na magbigay po ng parting words ang ating pong panawin galing po sa 202 Brigade, si Colonel Aurelio Baladan. I'd like to restate yung ang sinabi ko nung umpisa. Insurgency is everybody's responsibility. Hindi lamang po ang militar ang makakasolbar sa problema na ito, kundi tayong lahat po. Secondly, I would like to state also, meron din po kaming programa sa youth. We will be having a program, a Youth Leadership Summit, dito po sa Fernando Air Base, sa headquarters ng 740th Combat Group, involving 100 youth from Batangas. This is building the future leaders of our program, and we would like to, again, to help your support, to get your support for these programs that we have together with the other government agencies and with the citizenry. Maraming salamat po. At kay Councilor Raul Montialto. First and foremost, nais ko lang po talagang humingi ng pasensya dun sa mga naapektuhan, dun sa ating mga ipinatupad para po sa kaayusan ng ating trapiko. Yan po ay para sa kaunlaran, para po sa buong lipa. Kaya po natin ipina-implement yan. At dun po sa inyo na naapektuhan, very sorry po, pero yan po makikita nyo ang resulta para po yan sa kaunlaran ng ating lungsod. At umasa po kayo na bilang inyong ginawang muling konsehal, tayo po ay iisip, gagawa at gagawa po ng mga ordinansa para sa lalong kaunlaran, kaayusan, katahimikan ng ating lungsod. Marami pong salamat. Thank you very much. Si Tony Reyes, Marketing Manager po ng Star Tollway. Again, salamat po ulit. Anyways, on our end, I would like to assure you that whether we have rules, we have things to follow, our team is very much aware in being a part in developing everything and making sure that everything is properly replaced and every issue will be addressed. Sige, thank you. Thank you very much, Tony. Kay Helen Alejo, yung na-develop yung product, baka pwedeng isama mo na sa parting words mo, Len? Maraming salamat. Ina-enjoy namin everybody to join us. Gawin natin ang lipa na green area, di ba, sir? Green area, kasi pwede po natin gawin yan. Tayo po mga misis, tayo po sa bahay, meron tayong mga produkto na alternatibo na hindi makakasira sa kalikasan, panglaba, pangligo, panghugas ng plato. Kaya
Naligo ka lang, naghugas ka lang ng plato, naglaba ka na, nakatulong ka na sa kalikasan. Tapos pwede pa nating business ito para rin sa ating dagdag na para sa kabuhayan natin. Kaya makipag-ugnayan lang po sa amin. Mamaya andyan lang kami kung kayo interesado. Mag-usap po tayo para mailaganap natin dito sa Lipa. Maraming salamat. At kay Colonel Villarreal, pasensya ka na sir kasi dito yung boss natin. So siyempre sa kanya muna tayo. Naintindihan natin yun. Nais ko lang magpasalamat. Ito ay malaking kaalaman na naman sa parte namin sa kasundaluhan. Nais ko nga palang ibalita yung nakaraang linggo na napag-usapan natin, yung sabi kong hulog ng langit yung sa WISE at saka sa education. Yung staff ko bumisita na sa kanila at nakuha na nila yung lahat ng information na dapat ibigay doon sa mga SOT natin o yung Special Operations Team na yan ay nakakalat sa ating kanayunan. At iniinggan nila na makuha silang para mabigyan ng scholarship. Alam natin na nahihirapan na tayong ipatupad yung tulad yung sa environmental protection. Kung makakarating lang ho tayo sa kabundukan ng San Juan, Rosario, ang dami po itong sinusunog na ginagawa pong uling ang kahoy. Hindi namin totally naman, kasi yun lang ang kabuhayan nila, magagalit yung mga tao. Sabi namin ito ang sagot. Bigyan natin sila ng alternative na hanap buhay. At yan, may ipatupad natin ang gusto yung batas para dito. Isa na naman pong karagdagang kalaman tulad ma'am sa inyo, ma'am Helen, siguro after this makikipag-usap ako sa inyo at siguro huwag kayong magtataka, itong papasok na linggo bibisitahin kayo ng staff ko para na sa ganun dagdag. Sabi nga ni sir, multidimensional yung aming approach at yan ay lahat talaga pinapasukan namin. Kaya ang tunay na hulog ng langit pala itong programa ng APAP Batangas. Kasi dito tayo. Thank you very much, sir. Salamat po, salamat. Ang aking kumpadre, si Ping Formento. Sino ba tutulong sa bayan natin, sa bansa natin? Tayo mga Pilipino, tahanan ito ng ating lahi. Kaya't magkaisa tayo sa ikaunlad ng ating bayan. Mabuhay ang Pilipinas. Butch, gusto magsalita? Okay na? Thank you very much, Butch. Galing po sa Urbanpur. At ang ating pong mga partners po dito sa ating programa, kay Ding Andal. Okay, salamat sa Blue Sapphire. Salamat din, Tony, sa pagpapaalam natin sa programang ito. Nais kong ipalaala yung signage ng papuntang Cuenca, Alitagtag at pataas na kahoy ay kailangang mapalagay natin at yan ay may pangako ang Star Tollway na mapapalagay ngayong before June at yung papunta namang Balite at Bulacnin ay doon naman sa kabila, di ba? Now, yung kay Philip, bawal ang magsunog. Pero ibig kong ako'y natutuwa, mga kababayan, ang ating pong lugar sa ating development dito sa Lipa at dito sa Batangas, nadadalaw tayo ngayon ng maraming mga bisita, mga kababayan natin at saka mga taga-ibang lugar. Hindi natin kailangang iwasan ang pagbabago, manapay ating salubungin ito at ating pagsamasamahan. May mga programa ang ating national government at saka mga local government para matulungang hindi mangyari yung mga bagay na harmful sa ating environment. Ang DOST ay patuloy sa pagde-develop ng mga pamamaraan para ang ating pag-process ng basura ay matulungan ng ating mga kababayan at nagkakaroon ng pakikipag-ugnay sa mga lokal na pamahalaan. Ang Green Care, salamat sa inyo Green Care at saka sa mga transport group sa pagsulong ng ating barangay at ng ating city, ng ating lalawigan. Huwag nating kakalimutan na maraming tao ang ating laging dadalahin at maraming bisita ang ating sasalubungin. So ating samahan yung programa ng pag-aalaga sa ating environment kasi yun ding usok na ating i-emit ay yun ay magpipigil sa kanila para lagi nila tayong balik-balikan. So para tayo laging balik-balikan, samahan natin yung programa ng emission prevention at yung mga emission testing, kaya ginagawa yon ay hindi para tayo parusahan o pagastusin, kung hindi yan ay para yung ating mga sasakyan na hindi na maganda ang kondisyon ay ating ipapa-tune up at ibalik natin sa kalsada na maganda ang kanilang resulta.
So sa ganitong magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you very much, Ding. At Vice President Benedicto Abo, yung kanilang chairman at saka yung president po nila ay paus. Kaya ang nag-represent si Vice President Abu. Sa bahagi po ng PGDAL, kami po naman ay law-abiding organization at kami po ay nakikiisa sa mga magagandang programa ng city, ng LIPA, at kami po ay nakikiisa rin sa ikagaganda ng ating kalikasan. Marami pong salamat. At kay President Pete Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. Sa ngalaw po ng Batangas Chamber of Commerce, usapang pagkapayapaan, usapang pagkaunlaran, inumpisahan po namin sa LIPA at ito po ay lalaganap sa buong Batangas. At dahil po dito, ay mag-uumpisa na po pumasok ang mga negosyante sapagkat napakalinis po ng Batangas, tahimik, at napakaganda po maghanap buhay dito. Maraming salamat po. Thank you very much, Kapi. At kay Director Mar Amparo ng Rotary Club of Lipa South. Thank you, Jerry. Apap Batangas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Nakapaloob na dito siguro ang kaligtasan. Ating pong kasundaluhan na gumagawin sa mga kabundukan, kung pwede po maiwasan natin ang madamay ang mga sibilyan, at sa ating pong environment, kung maaari po ay ang puntahan natin ay ang pinagmumula ng nakakasama sa ating kalusugan, at sa atin naman pong Star Tollway ay bilis-bilisan po natin ang paggawa ng kabiyak nating daanan kasi baka marami pang madisgrasya. At sa atin naman pong konsehal ng bayan, si Konsehal Monte Alto, na may plano pang alisin yata po mga halaman doon sa mga island, ay ibabalik. Hala ko'y aalisin, ibabalik din pala, ay meron pong tataniman doon sa akin likod bakuran. Ang pakiusap ko lang po ay meron pong ginagawa na daanan ng tao, dalawang paa, ay kumari naman po ay magkaroon din ng daanan ng dalawang gulong para magkaroon ng division ng transportation at maiwasan ng aksidente. At ang akin po masasabi, ang una pong gobyerno sa ating bayan, sa ating pong bansa, ay ang ating pamilya. At ito po ang pinanggagalingan ng unang batas, at siguro po ay magandang siya natin puntahan para mapalaki natin o mapalawak natin ang disiplina dito sa ating bayan, sa ating probinsya, at magandang impluwensya ito para magkaroon tayo ng kapayapaan at kaunlaran. Maraming po salamat. Thank you very much, Director Amparo. Mga kaibigan, dyan po nagtatapos yung ating palatuntunan. But bago po tayo magpaalam, gusto ko lang pong batiin ng happy birthday happy birthday to Kaitlin Ann Cordura. Siya po ay anak po ni Lieutenant Colonel Cordura, yung classmate ko po sa flying school at classmate ko rin po sa GSC. At sa ating pong mga kasama po sa technical, ang ating pong technical director, si Technical Sergeant Ruil Villaruel, at ang ating cameraman, si Mr. Flor Werno, ang ating pong technical assistant na si Mr. Dan Hugo, and ang ating assistant technical director, si Liobert Anea. At sa ating pong kaibigan na si Dean Makanaya po ng 98.5. Thank you very much po sa airtime. And then sa atin din pong sponsor dito po sa venue natin, sa Blue Sapphire, kay Dean Go, at sa Cable TV, Channel 6, kay Mr. De Jesus. Thank you very much sa inyo lahat. At dito po nagtatapos ang ating palatuntunan. Maraming salamat sa ating mga resource person at sa ating mga kaibigan galing po sa media, kay Bing Formento at saka sa NBN Channel 4, and then sa lahat ng sektor na tumulong po at naging kasama po natin sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.